Isa pang higanteng buwaya ang nahuli kamakailan lang sa Rio Tuba sa Palawan. 16 feet ang haba, mas maliit kesa kay Lolong. Talaga nga yatang dito sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamalalaking mga buwaya. Sa U-Scoop video na kuha ni Rudy Dineros, kitang-kita kung papaanong nagtulong-tulong ang mga residente ng Rio Tuba sa Palawan para maialis ang dambuhalang buwayang ito sa bakawan. Para masigurong hindi ito aalma, nilagyan nila ng mahabang tabla ang katawan, tinakpan ang mga mata, at gamit ang tali, mahigit 10 tao ang humila. Ang higanteng buwaya nahuli nitong Miyerkules ng madaling araw sa likod ng bahay ni Raul. Mahimbing daw silang natutulog noon nung nagising sa ingay. Dahil may bakawan sa likod ng bahay, kinutuban na si Raul sa nakaambang panganib at nung kanya itong silipin. Nagulat pa ako dahil malaki. Natakot ako, sir. Siyempre, buhaya yun eh. Nanginginig nga ako eh. Tumatakbo ako, nanginginig ako eh. Sa takot, agad-agad ginising ni Raul ang kanyang mga kapitbahay upang hulihin ito. Mahirap siya. Hindi malapitan, sir. Nagwawala. Kaya matagal namin siya na inanapan namin ng paraan na matalian siya. Itinuro ni Raul kung saan niya natagpuan ang buhaya. Dahil sa laki raw nito, kapansin-pansing nagkabali-bali ang mga ugat ng bakawan kung saan ito sumuot. Bagamat sanay na raw siyang makakita ng buhaya sa mga bakawan dito sa Rio Tuba, ngayon lang daw siya nakainkwentro ng ganito kalaking buhaya. Ang hinala ni Raul, target daw ng buhaya ang mga alagang baboy sa tabi ng kanilang mga bahay. Sa amin dito yung buhaya parang pangkaraniwan na lang dati. Pero yung bandang huli kinakatakutan na dahil nangangain na ng tao. Pati yung mga patay na hayop na nahuhulog sa sumasabit yun. Kinakain nila. Ang tingin namin talagang panganib na sa tao, maging sa mga hayop. Kasi bukod doon sa 4 na taong napatay, yung mga hayop marami. Kinabukasan, dali-daling dumating ang mga kinatawan ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center o PWRCC para i-rescue ang buhaya. Yung level of stress na nakita namin sa kanya, pagod lang siya. And normal naman siguro sa isang hayop na wala na siyang laban, na feel niya rin naman siguro yun siya, na restricted na nga siya, hindi na siya makakilos. Superficial, mga galos lang na siguro nangyari dahil nga hinila siya. Napag-alamang isa pala itong saltwater crocodile. Ang mga lalaking saltwater crocodile, karaniwang lumalaki ng mahigit 22 feet, habang ang mga babae nasa mga 9 feet lang. Kulay dark green at puno ng mga spike ang likod hanggang buntot. Dahil sa buwayang ito, muling pinag-usapan ng barangay ng Rio Tuba sa bayan ng Bataraza. Katulad ng nakagawian, pinangalanan din nila ito, Julio. May haba itong 16.63 feet o mahigit 5 metro. Tumimbang ng 700 kilos o katumbas ng 14 na sako ng bigas. Mas maliit ito kay Lolong na may habang 21.3 feet at may bigat na mahigit 1,000 kilo. Ayon sa PWRCC, tinatayang 60 to 70 years old na si Julio. Julio kasi he was caught on July and then kumilos siya dito sa loob ng PWRCC on the last day ng July. Agad itong ibinahe papuntang Puerto Princesa sa compound ng PWRCC. Nung hilahin nila ito papasok sa kanyang magiging kulungan, bigla itong nagpapapalag. Oh my God, ayan na siya! Pero
Pero ilang minuto pa, tagumpay rin siyang naipasok sa bago nitong tahanan. Sa ngayon, nananatiling mailap si Julio sa tao, parating nakalubog sa tubig. Bagamat wala itong natamong pinsala, matinding stress daw ang dinaanan nito sa pagkakahuli at pagbiyahe sa kanya. For 1 week, hindi talaga siya kakain, hindi siya magpapakita. Yun yung normal reaction ng mga rescued crocodiles. Mas gusto po nila na lumubog lang sa tubig, siguro to acclimatize themselves doon sa bagong environment nila. Kaya natin siya ni-rescue from the wherever kung saan siya kinuha is that naging nuisance na sila or naging problem animal na sila doon. And they cannot live anymore, no? Harmoniously with the people doon. Tirahan ng mga buwaya ang mga bakawan at dagat sa Rio Tuba. Noong 2011, nakahuli rin dito ng buwayang 14 feet naman. At nito lang Mayo, isang 10 feet na buwaya. Dahil medyo nadadalas ito, nangangamba ngayon ang mga residente ng Rio Tuba. Nung nabalitaan nga raw ni Aling Editha na may natagpuan na namang buwaya, nanumbalik sa kanyang pagdadalamhati sa kanyang anak na si Edwin na namatay sa pag-atake ng buwaya 3 taon na ang nakararaan. Tuwa nga ako na yung dito lang siya sa nagatrabaho sa Malilim ba, kay mananagat man sana yun siya. Ayan kaso lang, natsambahan sa Bimba sa kahoy na iligpit niya para sa bahay niya. Gayunpaman, kahit paano, nabunutan daw ng tinik sa dibdib si Aling Editha dahil malakas ang kanyang kutob na ang buwayang si Julio ang siya raw pumatay sa kanyang anak. Sana may mas mahuli pang marami para man lang mabawas-bawas sana yung mga buhaya na dito, nagdami na yan dito. Payo ng PWRCC sa mga residente ng Rio Tuba, hanggat maaari, huwag gagalawin o papatayin ang mahuhuling mga buhaya. Mas makabubuti kung ipagbigay alam ito sa kanila para mas maayos itong ma-turn over. Sa mga araw na ito, kaliwat kanan ang mga nahuhuling ahas. Sa bayan naman ng Bowak sa Marinduque, isang dambuhalang ahas ang nakita at napatay July 2013. May haba itong 25 feet. Agad namang napatay ng mga residente ang ahas at nakuha sa tiyan ang baboy. Normal naman na sa mga tiga Bangged sa Abra ang maya't maya paglabas ng mga ahas mula sa kanilang mga lungga. Kaya nung may nakitang 10 feet na sawa sa Sinalang River, hindi na ito kinatakutan pa. Imbes, hinuli ito at mabilis na niluto. Nabulabog naman ang mga tanod ng Barangay 18 sa Caloocan City nung may natagpuan silang sawa sa isang kalapit na bahay na may habang 9 feet. Nagpumiglas ito nung ililipat na sa malaking kulungan. Alas 3 lang ng hapon, nito lang July 25. Nagulantang naman ang Barangay 60 sa Tondo nung kumalat ang balibalitang isang sawa ang natagpuan sa mga kabahayan. Naglalaba raw sa kanilang banyo noon si Maricel nung saglit siyang lumabas para sagutin ang tawag. Pagbalik niya sa banyo, bigla na lang tumambad ang isang pagkahaba-habang sawa na nakasabit sa kisame. Iniisip ko bakit nagkaroon ng ganong kalaking ano. Ang laki talaga eh. Pag nakalawit siya, hindi mo kita talaga yung ulo tsaka yung buntot. Malaki na. Pero nakatakas ang ahas at nung kanilang hanapin, nakitang nasa kisame pa rin ng katabing bahay. Binakbak nila yung mga kisame, inilawan nila. Nakita nila yung ano niya, yung pinaglulunggaan niya mismo. Tapos tapat siya nung kabilang kwarto. Doon sila nagbakbak ng kisame ulit. Doon na nila nahugot. Ang hinala ni Maricel, galing sa bakanting lote ang sawa. Naghahanap lang ng makakain. Baka doon siya namahay. Tataka kami kasi wala ng daga. Pati yung mga pusa nawawala na. Baka yun ang kinakain niya. Kaya siya lumapit doon. Noong nahuli ang sawa,
Isinuko ito sa barangay hall. Ikinulong sa isang drum. Pero agresibo raw ang sawa. Kinukuha namin aangat namin Siguro gutom na. Kaya natuklaw Medyo malalim Sa huli, binalutan nila ng tape ang bunganga ng sawa at sinukat. Umabot ito ng 9 feet. Itinurn over ito ng barangay sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Isa pala itong reticulated python na karaniwang matatagpuan sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asya. Mabuti na lang at wala itong kamandag o venom. Ito ay nakikita sa bansa natin, hindi ito exotic. Madalas siya nakikita sa mga gubat, minsan naman nakikita siya sa mga talahiban. Tapos minsan sa mga estero, pwedeng doon sa kisame, doon yung source ng pagkain niya. Pwedeng daga o maliit na pusa. Paalala ng mga eksperto, kung sakaling makakita ng ahas, agad itong itawag sa mga kinauukulan. Kapag ganyan po, tumawag kayo sa mga kinauukulan, pwede po sa office namin or sa barangay nyo at sabihin nyo po, huwag nyo pong papatayin. Bawat probinsya, bawat pamilya, may natatanging recipe. Pinakatatago-tago kung minsan. Secret, tuklasin natin at tikman kung bakit ang mga ito'y espesyal. Alam mong espesyal ang okasyon kung may nakahaing paella. Sa busisi kasi ng pagluluto nito, talaga namang panghandaan lang o fiesta. Ang mga Kapampangan may ipinagmamalaking bersyon ng paella, ang bringhe. Ngunit imbes na ordinaryong kanin, malagkit ang iniluluto nila sa gata. Hinahaluan din ng turmeric para mas maging katakam-takam daw ang itsura. Specialty ng lola ng Kapampangan chef na si Jam ang bringhe. Pero dahil paborito rin ni Chef Jam ang crispy pata, pinagsani-puwersa niya ang sarap ng dalawang pagkaing ito. Ang resulta, bringhe stuffed boneless crispy pata. Gusto nating bigyan ng mas makabagong itsura, yung typical na ulam na nakikita natin lagi. Ang gagawin natin ngayon ay ang boneless crispy pata stuffed with bringhe na isang traditional na dish namin dito sa Pampanga. Nagpakulo ng tubig, inilagay ang boneless pata. Nung lumambot na ang pata, tinanggal sa kawali at iprinito sa kumukulong mantika hanggang lumutong. Para naman sa bringhe, isinangkutsa muna ang bawang at sibuyas at saka idinagdag ang manok. Pagkaluto ng manok, sunod na inilagay ang pinagpakuluan ng manok at gata. Sabay nilagyan ng pampalasa, katulad ng turmeric na siya ring nagbigay ng dilaw na kulay sa bringhe. Isinama na sa kawali ang malagkit na kanin at hinalo-halo ito hanggang sa mabalot ng mantika ang malagkit. Muli itong hinalo hanggang nagkaroon ng golden brown crust ang pinakailalim ng kanin. Nung naluto na ang bringhe, ipinalaman sa crispy pata. Oo, malinamnam siya. Malutong siya. Masarap siya. Kung may pagkaing Pinoy na Pinoy, walang iba kundi adobo. Pero sa 101 ways to cook adobo, karaniwang toyo at suka ang ginagamit lang. Subalit dahil maraming nyugan dito sa Batangas, hindi lang toyo ang ginagawa nila ritong pampalasa sa adobo, pati na buko. Kaya nga raw espesyal ang adobo ni Chef Jeannie. Nakuha pa raw niya ang recipe na ito sa kanyang ina na mahilig sa mga masustansyang pagkain. Kung titignan natin yun, saka pati yung cooking method niya, I think pwedeng sabihin na low calorie. Kung gusto pang mas mababa siguro yung calories noon, tanggalin mo yung balat ng manok. Nagbiyak muna ng murang buko, sabay kinuha ang sabaw at laman nito.
Inilagay sa kawali ang dahon ng pandan, sabaw ng buko, bawang, luya, paminta, asin at saka inilagay ang manok. Pinakuluan sa loob ng 45 minutes at saka muling binuksan para ilagay naman ang laman ng murang buko. Mas mura yung buko, mas matamis. Tapos, kapag mas matigas na yung laman, yung lagpas na doon sa malakanin na tinatawag, parang medyo mas maasim na yon. Pagkatapos ng 5 minuto, luto na ang adobo sa buko. It's not your usual adobo. Yung buko, lasang-lasa yung sabaw ng buko. Ulam na, kanin pa. Ito raw ang pambato ng mga taga Malolos, Bulacan. Ini-level up nila ang meatballs, ang pearl balls. Special recipe ito ng foodie na si Aling Gloria Regala. Bakit meatballs? Kasi yung mga bata di mahilig sa meatballs. Para for a change. Saka parang na siya, kanin na, nandun na lahat, 2-in-1. Para sa 2-in-1 dish na ito, magdamag na ibinabad ni Aling Gloria ang malagkit na kanin sa tubig. Pinaghalo-halo ang giniling, toyo, asukal, katas ng luya at itlog sa isang lalagyan. Pagkatapos haluing mabuti, hinulma na ni Aling Gloria na korteng bola. Inirolyo sa malagkit na kanin na magdamag na ibinabad. Pagkatapos mabalot ng kanin ang karne, inilagay sa steamer. So tatakpan natin ng ketchup para hindi matuluan ng tubig iring mga balls. Kasi pag natuluan, mawawala yung malagkit. Ang pearl balls, iniluto sa steamer sa loob ng 30 minuto. Kaya tinawag ko siyang pearl balls kasi doon sa malagkit, nung hindi pa siya na-steam, yung kulay niya mukhang pearl. At hindi ketchup ang kapartner nito, kundi toyo at kalamansi. Masarap, lasang-lasa yung kanin at ulam. Sa isang piraso pa lang, busog ka na. At para kumpletuhin na natin ang ating food trip, kailangan may panghimagas. Sa isang restaurant sa Magalang, Pampanga, ang kanilang suman para mas maging espesyal, ginawa pang misteryoso at tinawag na Sikreto ni Maria. Itong panghimagas na to, simple lang, katulad ni Maria Clara. Naimbento pa raw ito ng yumao ng may-ari ng restaurant na si Larry J. Cruz. Mahilig daw talaga itong mag-eksperimento para ang mga simpleng putahe meron pang isasarap. Sa araw na ito, ibubunyag nila sa atin ang kanilang sikretong malupit. Pag tinanong, ano yung sikreto ni Maria? Ma'am, orderin niyo po muna bago niyo malaman ng sikreto. Find out what's the secret. Inilagay ang gata, malagkit na kanin, asin at asukal sa kawali. Matapos maluto at lumagkit, hinango ito para balutin ang dahon ng saging. Inilagay sa steamer at niluto ng 20 to 30 minutes. Nung handa na ang suman, hinati sa dalawa. Pag-iwa nito, pahaba, gagawin 3. Inilagay sa pagitan nito ang hiniwa-hiwang hinog na mangga at saka nilagyan ng homemade ice cream hanggang matakpan na ang suman at mangga. Ginadgara ng panutsa para madagdagan ng tamis. Heto na ang sikreto ni Maria sa halagang 165 pesos kada order. Masarap siya, swak na swak yung blending ng suman tsaka yung mangga. Talagang fit na fit dun sa parang milk ng sikreto. Ang ating panlasa, paminsan-minsan, naghahanap din ng bago, pangontra ng umay. Kasabay ng Bagyong Inday, tila may naglandfall ding bagyo sa telebisyon nitong nakaraang mga araw. Ang bagyong kung tawagin nila, Milet.
saya-saya, nakakaingit naman kayo. Ha? Dami. Uy, diba? Buti pa kayo, no? Ang karakter ni Maricel Soriano sa pinag-uusapan ngayong ang dalawang Mrs. Rial. Hindi ba? Bago mo ibuka ang hita mo, mag-research ka. Hindi ko naman po alam na may asawa siya. Hindi ko naman po ginusto maging kabit, ma'am. Tanga ka! Natuklasan na kasi ng karakter ni Maricel na si Milet Rial na ang kanyang mister na si Anthony o si Dingdong Dantes. May isa pang Mrs. Rial, si Sheila o Lovey Poe. Aking gawin isaksak mo sa sentido kuman mo. Si Anthony may asawa. Ako yun. Isa lang ang Mrs. Rial. Ako lang yun. Ikaw. Sausawan ang tawag sa'yo. Tama na yung bata. Baka masaktan yung bata. Inabangan ng mga viewer ang gagawin ni Milet nung natuklasan niyang niloko siya. Ang sampalang naganap, hindi malilimutan sa Philippine television. Bakit mo ako ginanito? Dahil hindi lang isa o dalawa, hindi lang din tatlo, kundi umabot ng 23 sampal ang inabot ni Dingdong. Hindi lang mga mag-asawang sampal ang inabot niya, kundi buong angkan. Umalis ka sana po! Dali mo dito yung babae mo! Sumakit kaya yung kamay ko. Ang liit-liit pa naman ng kamay, oh. Parang hindi gagawa ng gano'n itong kamay na ito, di ba? Akalain mo nga naman. Anthony deserves it. Pangalawa, I'm willing to take all the pain and agony para sa lahat ng mga taong nagtaksil or nagkasala, di ba? Siguro for the show and also for other people. Nabalita na pagkatapos ng sampalang eksenang yon, kinailangang lagyan ng ice pack ang namagang mukha ni Dingdong. At si Maricel pa raw mismo ang naglagay nito. Nakahanda na, soldier, Girl Scout, di ba? Nakahanda ang cooler. Kaya yung ice pack, nakaganyan. First time ko na maglagay ng yelo sa mukha dahil sa mga ganun. Dahil totoo lang, never pa naman ako nasampal ng sa buhay, itong buhay. Kaya naman ang episode na yon, trending, na lumikha rin ng samut-saring mga meme. Ang mga manunood, affected much kung tawagin. Bali, Sheila, huwag kang mag-alala kasi unang-una may anak kayo. May karapatan ka para kay Anthony. Milet, push mo yan. Kaya-kaya mo yung paglaban mo yung tunay na asawa ka. Anthony, walang hiya ka, kapal ang mukha mo. Makontento ka sa isa. Nagkausap na ba kayo ng abogado mo? Ang mga eksenang sampalan, pinaghahandaan ng husto. Lalo pat inaabangan daw ito ng mga manunood. Pero hindi lang pala ito basta-basta sinushoot. Like for me, when I do scenes like that, especially yung sampalan, confrontation scenes, gusto ko lagi take one. Ayaw kong dinadaya yung mga ganun. Gusto ko makatotohanan din yung mga eksena. Ayon sa isang doktor, ang tila simpleng sampal kapag napalakas, delikado. Unang-una mamamaga yung pisngi sa mukha, no? Kapag namagayan, kung pwede rin mamaga yung mga structures underneath the skin, yung tinatawag na nerves. Unang-una, mag-cold compress lang muna to decrease the inflammation. Pwede rin uminom ng mga pain relievers. Oo nga't napapasarap ang ating panunood nang dahil sa mga eksenang ganito. Mantakin po ninyo, 100 million na tayong mga Pilipino. At kung magtuloy-tuloy, lalo pa raw tayong dadami. Noon lamang linggo, ipinanganak ang ika-100 million sa atin, si Baby Shonalyn. Boom! Populasyon! Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Marami ngayong nakikising-along sa patalastas ng Department of Health tungkol sa wastong pagpaplano at pangangalaga ng pamilya. Ina ko
Sabi mo kami mahal nyo, ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa, alaga't malusog ang buong pamilya. Ang bidang bata sa commercial, ang 12 anyos na si Karen. Nung una, akala ng iba, base sa sariling buhay ni Karen ang patalastas. Pero paglilinaw niya, malayong-malayo ang estado ng kanyang pamilya sa pamilyang nasa ad campaign. Katunayan, ang mga magulang daw ni Karen nagpa-family planning. Gumamit ako ng IUD at saka pills. Pag maraming anak kasi hindi mo kayang suportahan. Pag marami, kasi pag konti lang, kaya mo. Kasi po, yung buhay ko po doon, ano po siya, nagtitinda lang po siya ng sampagitas, hindi po nakakapag-aral. Kasi po kami po, nakakakain po kami ng 3 beses sa isang araw, tapos nakakapag-aral po ako. Sa kabila ng kampanya ng gobyerno na nagsusulong ng pagpaplano ng pamilya, marami pa rin ang anak ng anak. Ang populasyon ng Pilipinas patuloy sa paglobo. Katunayan, isinilang nun lamang nakaraang linggo ang sanggol na sumisimbolo sa pag-abot natin sa bilang na 100 million. Nakikita namin as a reminder nung aming responsibilidad, nung ating responsibilidad na lumalaki ang populasyon, dapat natutugunan ito ng ating mga programa. Ang kanyang mga magulang, tila naka-jackpot nung hiranging ika-100 milyong Pilipino ang kanilang anak. Anak ko pala yung nagpadami ng umabot ng 100 million dahil sa anak ko. Ayun, ganun na pala tayo karami. Masaya, sobra-sobra. Bilang nanay ng 100 million babies, inspired ako na alagaan siya, palaki ng maayos, paaralin, lahat ng mga pangangailangan niya maibibigay ko sana. Panganay ni Dailin at Clemente si Baby Chonalyn. Masaya na raw sila sa isang anak. Pero ang mag-asawang Danilo at Rosalie Cabiñan mukhang wala sa bokabularyo nila ang small family. Dahil ang bunga ng kanilang pagmamahalan, umabot ng 22. Ang bansag tuloy sa kanilang pamilya dito sa Baseco sa Tondo, 22. Pag alis ako ngayon, malaki tiyan ko. Pag uwi ko, may bit-bit na akong baby. Gulat na lang sila, nakapanganak na ako sa karsada, saan-saan. Sa 22 anak ng mag-asawa, 17 lang ang natira. 5 sa mga ito, sanggol pa lang, pumanaw na. 7 sa kanilang mga anak, may kanya-kanya na rin ngayong pamilya. At ang ilan sa kanilang mga apo sa kanila pa rin naninirahan. Kahit gaano kami karami, hanga ako sa kanila. Napalaki nila kami ng maayos, sama-sama. Malaking bahagi ng ating populasyon ngayon nabubuntis o nag-aasawa kahit wala pa sa hustong edad. Kaya mabuting malaman ng mga kabataan ngayon paano ba ang magkaroon ng malaking pamilya. Sa araw na ito, mararanasan ng ating mga kapusong sina Elmo Magalona at Janine Gutierrez kung paano ba maging magulang sa napakalaking pamilya. Ang kanilang karanasan naway magsilbing leksyon sa mga kabataan ngayon na maagang sumusuong sa buhay mag-asawa. Magandang araw sa inyo. Andito kami ngayon sa Baseco. Ako po si Elmo Magalona. At ako si Janine Gutierrez. At ngayong buong araw, ako po ay tatayo si Tatay Danny. At ako si Aling Rosalie. At kami ay magiging nanay at tatay sa isang malaking pamilya. Hi! Hello, mga anak! Minemorya muna ni na Elmo at Janine ang pangalan ng bawat membro ng pamilya. Justin, Hi! Janelle. Ikaw? Ikaw? Lahat ba kayo J? Triple J. At Triple J. Okay, kayo yung Triple J. Subukan ko kung natatandaan ko mga pangalan nila. Okay, okay. Ikaw si Justin. Ikaw si... On point. Janelle. Tama? Tama. Okay, okay. Ikaw si... Hirap pala itong trabaho ko ha. Jericho. Tama? Jericho. Okay, tama. Ayos! Kalagpat naman tayo dyan. Pagkatapos, pinaliguan nila ang mga chikiting. Lamig! Uy, taas kilikili. Ba't ayaw mo taas kilikili mo?
magtatrabaho muna sa may playground. Ako'y magpawalis muna para sa aking pamilya. Samahan niyo ako. Kwento ng anak ko si Danny Jr., kumikita sila ng 466 sa isang araw. Si Janine naman, labandera. Sabi ni Mama, dapat hiwalay yung maong. Pwede po gamitin yung gripo? Siyempre, paano ko naman ako maglalaba, di ba? Actually, nung bata ako, pangarap ko maging labandera. Kasi mahilig ako maglaba sa bahay. Sa ngayon, okay pa naman kasi onti pa lang nilalabahan ko. Pero kung si Aling Rosalie, ganito kadami yung nilalabahan. Tapos halos araw-araw, sigurado ako napapagod siya. Ito ng bayad ko. 1, 2, 3. 50. Ay, thank you po. Salamat po. Hi, hello. Hi. Pagkatapos, binadget na nila ang kanilang kita para may maihanda sa pananghalian. 40, 60, 766. 766? 766? Tama. Tama, 766. Tagal nun ah. Tama. Si Janine na malengke. Magkano po isang talong? Yung isang ganito, 20. Ayan, sige, kunin ko na po lahat yan. 6 po na itlog. 170. 176. Pwede bang tawad piso? Ayan, nakatipid tayo mga anak. Ang tumayong padre de pamilya na si Elmo nakibanding sa mag-anak ng Kabinyan. Ito na yung pagkain. Pag-uwi sa bahay, pinakain na nila ang mga bata. Kasi gusto mo subuan kita. Tatandaan mo na lahat sila maalagaan mo or matutukan mo kasi ang dami nila eh. Pati yung pagbabalanse na dapat sa isang araw pwede mong ibalanse yung pera na gagamitin mo, spread around mo pa sa mga anak mo. Kailangan ko silang asikasuhin, kailangan ko maging papang sa kanila. Talagang hangang-hanga ako na hindi sila napapagod, na sobrang sipag nila maghanap ng trabaho, na maghanap ng racket. Bukod sa pamilya 22, may iba pang mga nakilala sina Janine at Elmo sa Baseco. Si Ate Jovelyn, nakausap ko kanina. Pang-anim niyo na po itong binubuntis, no? Tapos sinasabi niyo po na mahirap din po yung malaking pamilya. Mahirap naman lalo pag walang trabaho yung asawa mo. May trabaho naman, kahit malaki, masaya. Siya 15. So, parang halos bata ka pa rin nun, no? Hindi ko pa naranasan paano maging dalaga. $100 milyon na tayo. Importanteng numero o bilang. Milestone na maituturing para sa Pilipinas. Pero ang pinaka-importanteng tanong pa rin, anong klaseng buhay ang magigisnan ng mga katulad ng ika-100 millionth na Pilipinong si Chonalyn? Inakom, sabi mo kami mahal nyo. Ari ko pati kayo nagplano. Sa panahon ng social media, tuluyan ang nabago ang ibig sabihin ng sikat. Hindi lang hinahangaan at pinupuri, kundi maya't mayaring tinutuligsa o binabash ang mga puna. Kung minsan, nasa lugar. Kung minsan naman, sobra. Dalawang bagay na inaabangan tuwing SONA o State of the Nation ng Pangulo, ang kanyang speech at ang suot ng mga politiko at ng kanilang mga asawa. Ang pinaka-pinag-usapan sa taong ito, hands down ang isinuot ni Senator Nancy Binay na likha ni Randy Ortiz. Ginawan pa ng sangkatutak na memes. Pero favorite ko yung kay Princess Fiung. Pero ang lahat ng ito, nginitian lang ng senadora. Afterwards, yung nakausap ko na si Randy, parang nabanggit niya na parang, alam mo yung front, dapat parang mas maiksi yun eh. Doon ko na-realize na kaya pala nung nagpalit ako ng gown, parang napansin ko may parang string dun sa ilalim nung skirt. Tila ito na nga ang realidad ngayon para sa mga celebrity. Akala niyo ba tatakasan niyo ako? Si Maxine Magalona, simula raw nung nauso ang Twitter, lokong-loko na siya rito.
umabot na sa 1.5 million ang kanyang followers. I don't wanna talk about this anymore. Pero hindi maitatangging meron din siyang haters. Ang sakit eh. Minsan, lalo na kapag family ko na yung tinitira nila, it really gets to you and it hurts me. And pinapatulan ko. Pero after a while, parang hindi ko matake na pinatulan ko. Hindi ko matake that I stoop to their level. Ano ang masasabi niya sa kanyang hate tweets? Sabi niya sa akin, malaking balakang. Ibig sabihin lang yan, marami kang lalaki, di ba? Maxine Magalona. Parang physically impossible yata yon. Kasi ang alam ko, pag malaki balakang mo, pinanganak ka ng malaki yung balakang mo, hindi naman ibig sabihin marami kang lalaki. Bumalik ka sa school. Aralin mo yung body parts ng tao. Kasi ang alam ko, ang body part ng isang tao, hindi yan connected sa ilan yung lalaki sa buhay niya. Thank you. Isa pang grupo na maraming followers online, ang Chickser, na binubuo nina Ulysses, B-Boy, Clarence, Rance Kyle, at ang magkapatid na sina Owie at Oliver. Lagi silang laman ng trending topics at mahigit 1 milyon na rin ang followers sa kanilang YouTube channel. Pero inuulan din sila ng bashers mayat maya. Dati po na-hurt ako dahil parang sobra na maka-hate. Sobra na. Ginawan pa po siya ng mango flow. Yung mga picture ko po, mga ganun. Kaya na-hurt po ako pero naisip ko na hindi naman totoo yun eh. Ako po to. Ano naman kaya ang say nila sa mga nanlalait sa kanila? Kung talented ang Chickser, bakit di ko makita? Lord, help me. Grabe naman. Excuse me. Alam mo ba yung 10 Commandments? You shall not use the name of the Lord in vain. Tama! Okay lang gamitin mo yung Chickser, pero wag yung Lord. Pangit ka man sa paningin nila, pero bakla pa rin ang Chickser. Ano ba? Yan yung walang connect eh. Ako masasabi ko na bakla daw kami. Mga girls, try us. Earthquake yesterday. Floods today. Then Moltor of Chickser. My God, the world is really coming to an end. Boom panis! Boom panis! Boom panot! Kakaiba English mo, Brad. Siguro po, para sa pananaw mo lang yun. Kasi kami, ayaw pa namin mag-end of the world kasi marami pa kami gustong mapasaya at matulungan na tao. Wrong answer! Pero ang isa na marahil sa hindi uurong sa bashers, ang mahusay na aktres na si Alessandra De Rossi. Yes, pumayag na ako magpa-sexy. Nakakuha ako ng magandang project. Ilalagay ako sa sticker ng lighter. Diyos. Galing ko kaya kumanta, hello, kaboses ko si Brian McKnight. Nagugulat ako na yung mga nagbibida, yung mas visible kaysa sa akin, mas marami pa akong followers sa kanila. Hindi ko nga alam, baka ghost na lang to or mga tipong nasa abroad. Feeling ko, nagkakaano lang, follow mo si Alex, nakakatawa, walang kwenta yung tweets niya. Ito pang parang breather mo sa lahat ng mga reklamo online or whatever, or gandang-ganda sa sarili, yung ganon. Aminado si Alex na dahil sa kanyang bashers, may mga pagkakataon daw na talagang gusto na niyang magkontrabida sa totoong buhay. Wala lang yung palengkera daw ako, wala daw akong breeding, pero yung spelling niya ng breeding, breading. So sabi ko, bakit ano ba akong manok? Manok ba to? So parang gano'n, nag-away kami, parang nire-retweet ko lahat ng sinasabi niya, tapos tawa ng tawa yung mga tao. Pero hindi ko siya sineseryoso. At ngayon, re-resback si Alex sa mga taong wala raw kapararakan kung siya'y alipustahin. Ay nako, AC/DC si Alessandra De Rossi. Hanggang ngayon wala pa siyang asawa. Ano ibig sabihin nun? AC/DC? 110 to 20? Babae, tomboy, gano'n? Halika, jowain kita. Para naman magkaroon ka ng purpose sa buhay, hindi yung pa-tweet-tweet lang. Mas magaling pa si Asunta kesa... Ay, hindi na totoo yan. Kalokohan na to. Hindi totoo yan. Go Asunta #1 fan. Kaya naman pala. In order for Sandy to stay calm upon answering Milette's call, Alessandra De Rossi seems to employ some of the Jacqueline Jose acting. I love it. You see that? You are awesome. Push mo yan, te. Bash ka lang ng bash. I'm sure mararating mo lahat ng pangarap mo. Sana. It's all about waking up with positivity. And isa pa, sabihin mo yan in person sa akin, tsaka tayo mag-usap. Tingnan lang natin kung kaya mo. Culturally, Pilipino, mahilig mamintas yan eh.
wala tayong magagawa kasi nandiyan ka sa posisyon na yan So might as well na wag mo na lang, wag mo na lang pansinin kung alam mo sa sarili mo na wala ka naman talagang ginagawang mali. Oo, masakit. Kaya importante nga na-recognize mo sa sarili mo na nasasaktan ka. It can be a threat or libel. For example, yung kinasuhan ka ng libel is a prominent person at kilalang tao yan, you can claim a bigger amount. Oo nga't meron tayong demokrasya, malayang nakakapagpahayag ng sarili at opinyon. Pero tandaan din na meron ding karapatan ang iyong nilalait at pinupuna na ika'y labanan. Huwag magpabuli. Sama-sama natin labanan ng online bullying!